ang pagbabalik ng masamang espiritu. Tingnan po natin to. Kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap na mapapagpahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan, babalik niya at makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa sa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya sumasama kay Sarate ang huling kalagayan ng taong iyon. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Yung palang masamang espiritu ho eh. Mamaya ho, nagpapalayas ho tayo ng masamang espiritu sa tao. Baka ho mamaya, di malinis na ho, nakalayas na. Baka ho mamaya, yung pagbabalik nun, yung buwelta ho nun, hindi natin mapaglabanan, marami pala hong kasama yon, lalong nasama ho sa dati. Kaya meron hong mga tao na nagbabago na, nakikita natin, nagbago na, maayos na, pero pagdating ko kung bakit bumabalik ko sa dating ugali, meron hong ganyan ng mga tao, yung pala ho, yung masamang espiritu. Kung ang gustong-gusto mong pasukan ng masamang espiritu, yung mga malilinis ang kwan eh. Ngayon, kung ikipadadala doon, talagang maninirahan yan, yung masamang espiritu sa atin. Kaya ang susi ho diyan ay ating paglabanan, yung masamang espiritong yan, na huwag makapinirahan sa atin at nang huwag ho tayong madalan yan sa masasamang gawin ng mundong ito. Kuya Ben, ano po masasabi nyo rito? May tanong dito eh. Sabi nga po, kailan ba lumalabas sa tao ang masamang espiritu? Lumalabas ang masamang espiritu sa tao kapag nagsasabuhay na siya ng kabanalan. Kapag pumalit na sa kanyang buhay ang tunay na landas na liwanag ng Diyos, dito lumalabas ang espiritu eh. Kailan? Sa mga panahon. Kapag tumatanggap tayo unang-una ng binyag, ng sakramento ng binyag. Pangalawa, kapag tumatanggap tayo ng sakramento ng kumpil, na pinatutunayan na tayo isang tunay ng Kristiyano, lumalabas ang masamang espiritu. Kapag tayo ay nagkakaroon ng mga tinatawag na transformation, nare-reforma tayo, lumalabas ang masamang espiritu, lalo-lalo na kapag ikaw ay dumalo sa tinatawag na retreat, nag-recollection ka. Marami kang malalaman tungkol sa kabanalan eh. At malalaman mo, nagsasabuhay ka ng tungkol sa Diyos, ang espiritu lumalayo eh. Ang masamang espiritu. So, sa pangyayaring yun, sabi nga po, pagbalik ng masamang espiritu, dahil kung wala yan mapasukan, at dati yan ay nandun sa taong ito, pagbalik niya talagang walang laman, malinis at maayos ang taong yan, ito ang nagiging problema. Paano nakakabalik yung masamang espiritu? Wini-welcome eh. Bay, may kanta pa nga eh. Wini-welcome pa yan eh. Wini-welcome. Paano na-welcome ng tao? Ginagawa niya na, nagkakaroon ng mga pagkakataon, kasi may proseso ang pagkakamaling yan eh. Binibigyan niya na pag dumating ng punto na ginagawa na niya ng katuwiran ng lahat ng kamalian sa buhay, at binibigyan niya ng mga tinatawag na para bang kapag nasabihan mo siya na masama ang kanyang ginagawa, ay natututunan na niya na ipagtanggol yung masama, noong masamang espiritu, nako, mabilis yan. Babalikan ka talaga na yan. Kahit ikaw ay bagong recollection, bago kang galing sa retreat, galing ka sa bagong pagsasanay ng pag-aaral, sa banal na pagsasanay, tiyak, papasok sa yan. Nung araw nga, akala ko 7 lang eh. Yung pala, yung isa, magyayaya ng 7. Hindi lang pala 7 yung babalik. 8. 8 yung papasok. At ito yung tinatawag natin na may mga tao na kapag nanggaling sa mga ganitong gawain, ay nagiging masahol pa sa dati. Nagiging masahol pa sa dati. Hindi po natin sinisiro ito kahit na pari, maging madre. Pag ang nag-slide ang kanilang pananampalataya, at sila'y nakalimot na sila'y lingkod ng Diyos, at sila'y nagkaroon ng mga pagkakamali at pagkakasala na hindi nila nagawa ng paraan na ito'y pagsisihan, na ito ay hindi nila nagawa ng paraan na makabalik sila, muling makabangon sa pagiging tunay na katolikong Kristiyano o pagiging isang
tunay na Kristiyano, nakatitiyak po tayo, pasama ang takbo ng buhay niyan. Sapagkat nawawala yung liwanag sa kanyang kaisipan, nawawala ang buhay spiritual sa kanya, at nawawala ang moralidad ng Diyos na ibinigay sa kanya. At kung magkamisan, nasasakop pati ang dignidad ng tao. Kapag na yan ay nawala sa iyo, kapatid, sa ating pong mga tagapakinig, kapag nawala sa iyo ang spirituality ng Diyos, ay ano ang papalit? Isa lang naman ang kalaban niyan masamang espiritu na papasok sa iyo. At kapag nasimulan yan, tuloy-tuloy ang demonyo, talaga hindi ka tatantana niya. Parang si Mike Enriquez siya, hindi ka niya tatantana. Amen. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Merong mga tao na pagka naglingkod sa Diyos, makikita mo talagang okay na. Pero mababalitaan mo, isang beses, Kuya Bert, bakit nagkaganon yun? Hindi ba yun naglilingkod sa Diyos? Mababalitaan ng natin ganon. Di ba yun nag-recollection, gaya na sinasabi mo, at ayos ng buhay niya. Bakit ngayon ganyan na naman ang buhay niyan? Ano bang nangyari dyan? Kalimitang ganyan. So, yung masamang espiritu pala, aayaw na yung tao mapapabuti. Talagang kung alin yung mabubuti, yun ang kanyang binibigyan ng puwang para sa ganun makuha niya ng gusto. Paliwanagan nyo kami rito, Kuya Bert, pagbabalik ng masamang espiritu. Alam mo, Kuya Men, karagdagan daw sa sinabi ni Kuya Ben. Una-una, kapag tayo ay umalis ang masamang espiritu, ang ipinalit natin dito ay ang iyong kabanalan. Ito'y nangyayari sa binanggit ni Kuya Ben doon sa renewal. So, malinis na malinis ka. Ngayon, bakit ka naging malinis? Pinagsisihan mo ang mga nagawa mong mga pagkukulang ng unang mga panahon. At yung mga nagawa mong mga pagkakasala sa iba't ibang anggulo ng buhay mo, ito'y hiningi mo ng tawad sa Diyos. Ito'y napatawad ng Diyos. So, ibig sabihin, walang iba kung hindi titira sa iyo ang kabanalan. Kapag nandun na sa iyo ang kabanalan, na dating wala sa iyo, hindi pagod ang mga kampon ni Satanas. Nung nandun ka sa kanila. Pero ngayon, Tatrabaho. noong kasing wala ka sa kabanalan nandun lang ang isa sapat na upang pasamain kanya nung pumwesto na ang kabanalan sa'yo, ano nangyari? Nagyaya siya dahil bumalik yun Malinis na malinis. Nakapag-renewal Diba? Malinis na malinis. Nagyaya ng 7. Sabi nga ng ng Kuya Ben ko, 8 na sila. Akala niya noong 7 lang. 8 na. So, 8 nang malalakas ito. Ayan. Kung ang kabanalan mo ay katulad lamang ng kabanalan ng mga eskriba at pariseo at ang pananalig nila, ay tatalunin ka. Ano na ito? Iba-ibang problema na. Iba-ibang tukso na lalapit sa iyo. Meron kang ang dating kagrupo, ang sabi niya, naku, kapag hindi ka tumikim nito, mawawala, para kang nawala ng kalahati ng buhay mo. Marami ng tuksong darating. So, unti-unti na naman papasok yan. At hanggang naging marami sila. Kuya Men, kapag tayo kasi ay nasa kabanalan, walang tigil, pagod, yung mga kampon ni Satanas. Pero wala rin namang tigil sa kadiwang at nagdiriwang ang mga anghel natin na nakagwadya sa atin. Huwag natin silang ipatatalo ng dahil lamang dito. Kaya nga sabi ng Panginoon, binigyan mo pa ng pagkakataong muli
ang kasamaan sa iyong buhay, lalo kang mapapahamak, madidiin sa pagkakasala.